Katapos manalasa ni Super Typhoon Uwan, napakalaki ng pinsalang iniwan ni Super Typhoon Uwan dito sa mga tanim. Paano pa kaya makabangon ulit ang ating mga farmers kung ganito kalaki ang pinsala sa kanilang tanim? Imbis na malapit na silang mag-harvest, naunahan pa sila ng bagyo. Ito yung may-ari, baka mayroon pang mapakinabangan na bunga, kinukuha na nila dahil wala na rin lang naman talaga to eh. Nalungtot na, no? Laylayan. Laylay na. Tingnan mo yung bunga, oh. Wala na. Titingnan na lang nila kung mayroon pang makuha na malalaking bunga, baka sakaling pwede pang maibenta, makabawi man lamang sa gastos. Nandun pa yung isang kasama niya sa taas, oh. Nagpipili ng mapwedeng bunga. Ito, mayroon ng bunga dito na malalaki, pero wala ng dahon. Bali-bali na yung rono, bali-bali na yung tulos niya. Ito pa, oh, kusa ng na alis doon sa ano niya, baging. Dito pala ang mas marami-raming malalaking bunga. Ito yung iniwan na damage ni Super Typhoon Uwan. Doon pa si Jigo sa taas, so baka mayroon pa siyang makuhang bunga doon na malalaki. Kasi kahit yung ganyan, kahit na reject na yan, gas, mapakinabangan pa rin yan, may binta, kaysa wala talaga. Dito talaga wala nang pakinabangan. Sayang, imbis na ilang araw na lang, or kahit ano sana kung hindi na bagyo, makapag-harvest na sana. Nauna pa yung bagyo na nakinabang dito. Kaya pag ganito ang sitwasyon ng tanim, panibagong gastos, kawawa yung gardenero, maghahanap na naman ng panibagong puhunan. Kaya pag alis ng bagyong si Uwan, ito yung iniwan niyang napakalaking pinsala sa mga farmers. Napakalinis tingnan, wala man lang iniwan na nakatayong tanim. Paano na kung lagi na lang ganito, na taon-taon tuwing malapit na yung katapusan ng taon, magkaroon lagi ng bagyo. Last year ganun din, nabagyo din yung mga tanim. Wala na, panibagong tanim, panibagong gastos, panibagong puhunan, utang na naman ang puhunan.